Board passer ako ng criminology. So dapat pulis ka? Dapat. Oo. And then? Noong mga panahon na nag-a-apply ako, yan na rin yung time na nagbibenta ako ng t-shirt. Ito na yung parak. Since nag-a-apply ako sa PNP, magpupulis naman ako, para clothing na lang. Halos lahat parang nag-doubt. Oo, kasi pandemic yun eh. Taasan mo ng husto pangarap mo. Pinakamataas na kaya mong isipin. Yes. Para kung hindi mo man siya ma-reach, dahil sa effort mo, closer to that, makuha mo. Ang mga opinyon at pananaw na ibinabahagi ng guest sa programang ito ay hindi kinakailangang sumasalamin sa host sa show o sa mga kumpanyang kinabibilangan ng mga ito. Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So nandito na naman tayo sa pinakabagong episode ng RDR Talks. Ang bisita natin ngayon is all the way from Tondo. Yan, so sa mga taga-batang Tondo, shoutout sa inyo. Ito isa sa mga pinakahinahangaan na personality pagdating sa Tondo. Siyempre, walang iba kundi ang kaibigan ko, ang President and CEO and the founder of Parak Clothing na sikat ngayon sa mga motorcycle rider. Walang iba kundi si Boss RJ Nieva. Yan, welcome boss. Magandang gabi sa Wikang Tagalog, Boss RDR. Isang privilege na mapaunlakan dito sa segment mo. Yeah! Parak Clothing! Parak Clothing! Ang hilaan pataas! Parak Clothing! Mas lalong pinalakas! Parak Clothing! Tawagin mo sa kanam! Dahil si Boss Parak at si RD Nieva ay isa lang! Ayun. So, pag sinabing Tondo, ano ba yung unang naiisip ng karamihan tao? The usual na pag sinabing Tondo is magulo, maraming nangyaring hindi maganda, Yes. matatapang na tao, magugulong tao. Yes. Basta any negative na pwede mong isipin, nasa Tondo. Yes. Dati, Oo. noong mga panahon na, siguro noong mga panahon pa ni Asyong Salonga, Yan. Manila Kingpin, Yan. yan yung mga personality na kilala sa Tondo eh. Siga. Oo, mga matitigas. Yung tipong dadaan ka pa lang, wala ka namang ginagawa. Ano gagawin sa'yo? Yes. Yung tingin nila sa Tondo na ganun, wala na. Maayos na siya. Kumbaga, si RJ Nieva ang isa sa pinaka magandang ehemplo na taga-Tondo, humataw, nag-grind, nagsumikap sa buhay, nakuha niya yung mga pangarap niya sa buhay Yes. niya. Pag sinasabi nilang Tondo parang negative, yung iba, may mga tropa ako na taga-Tondo na pag napapasok sa trabaho, parang hindi sila proud na taga-Tondo sila. Oo. Ako hindi. Pag tinatanong taga-saan ka, taga-Tondo ko. Oo. Loud and proud. Para maangat mo yung lugar nyo na sa Tondo, merong mga magagaling. Oo. Maraming mga sumikat sa Tondo na kilala ngayon sa business industry na taga-Tondo. Yes. Gusto ko maging isa ako dun. Negosyo. Oh, na pagdating sa business, hindi porke taga-Tondo, tanga kami. Oo. Kasi iba yung street smart. Okay. Iba yun. Yun yung hindi natututunan sa libro eh. Okay. Na gusto ko maging isang ehemplo na kahit taga-Tondo ko, magaling kami magnegosyo. Yun. Kumbaga, diskarte sa kalye. Yes. Ano ang pinagmulan ni RJ Nieva? Hindi to yung pinakamahirap. Naranasan ko from Cargador sa Pier. Nagkargador ka? Cargador sa Pier, 2007. Mga ganun, 2006, 2007. Oo. Security guard, habal-habal sa Makati. Nagtitinda ako ng ulam habang naka-duty. Kahit anong racket na pwedeng makapagdagdag ng income ko na legal, pinapasok ko. Wala akong pake kahit ano yan. Pagbibenta ng leche plan, mga pastillas, Yes. basta anything na basta makapagdagdag ng extra income sa akin, kahit 20 pesos, 30 pesos, 50 pesos, 100 pesos, pinapasok ko yan basta legal. Ba't ang sipag mo? May gusto akong mangyari. May gusto akong marating sa buhay. Meron akong gusto na someday, lahat tong hirap na nararanasan ko is mapapalitan to ng sarap. Willing ako mahirapan sa umpisa. Willing ako magpakamatay sa trabaho, kakapukpok ngayon, wala kang tulog, wala kang pahinga, okay lang. Alam ko kasi darating yung time na pag nairaos ko tong kalbaryo hirap na to, darating yung time na magbubunga na. Ako naman, ito na yung resulta nung hirap na ginawa ko nun. Hindi kasi maraming tao nagsasabi na kahit anong sipag mo, kahit anong tiyaga mo, kahit anong pagpupursige mo, kapag ka pinanganak ka mahirap, mamamatay ka mahirap. Ay, hindi. Depende sa tao. Kung tatanggapin mo sa sarili mo yun, ganun talaga mangyayari sa'yo. Law of attraction, kung ano ang iniisip mo, yun ang mangyayari. Oo. Kung iniisip mo na hanggang dyan ka na lang, wala na. Hanggang dyan ka na lang talaga. Oo. Kung isarili mo, hindi mo kayang i-motivate. Kung sarili mo, hindi mo kayang itanim sa utak mo na may magbabago pa, sino gagawa nun para sa'yo? Wala. Yes. Kundi ikaw lang. Kung may gusto ka talagang mangyari sa buhay, kailangan mo iset una sa sarili mo. Oo. Kailangan mo muna kumbisiin yung utak mo, yung sarili mo bago iba. Siyempre, RJ, yung
yung hirap natin may pinagmulan. Kumbaga may dahilan kung bakit sobrang sipag mo, sobrang tiyaga ka, ginagawa mong lahat. Ano ba yung pinaka masakit na nangyari sa'yo? Kabataan mo, maybe sa mga magulang mo, or sa sitwasyon ng buhay ninyo na po pwede mong ibahagi? Hindi kami pinanganak na mahirap eh. Kahit pa paano, yung tatay ko kontraktor, okay naman siya, kumikita kami, nakakain kami, nabibili namin yung gusto namin. Hanggang dumating sa punto na naloko siya nung business partner. Na swindle. Nakakuha lahat ng pondo nila. Pinapasahod nila yung 300, 500 katao weekly na inaabunuhan ng airpods ko. Sa tapos, construction. Yung may-ari, binabayaran yung business partner ng papa ko. Pero yung tatay ko, siya naglalabas ng pera niya pang abono dun sa pasahod hanggang sa nawala siya. Naloko. Doon nagsimula kalbaryo namin. Pabagsak ng pabagsak ng pabagsak. Naakala ko makakapasok na ako sa maayos na eskwelahan. Tinatanong pa ako ng tatay ko nun, nak, saan mo gusto mag-aral? UE, UST, any private. Tapos nung pag-graduate ako ng high school, ang nangyari, naloko siya. Hanggang sa ultimo pangkain namin, hindi na kaya i-sustain ng family ko, ng tatay ko. Hanggang sa naghiwalay sila. Kasi hindi kami pwedeng magkakasama. Kasi nga, wala kami lahat trabaho. Ang mangyari, hiwalay mo na yung mother ko, saka yung dalawang kapatid ko, dali niya sa Cebu. Tapos kami, tatay ko, saka yung dalawang kapatid ko, dito kami sa Manila. So, kinailangan maghiwalay ng nanay mo at tatay mo dahil hindi na ninyo kayang mabuhay. Ilang taon pa lang ako nun eh. High school, 16. Oo. Ako pinaka-panganay sa amin, sa apat na magkakapatid eh. Oo. Walang way. Kung walang kinikita na yung nanay ko, walang kinikita tatay ko, sino magpapakain sa amin? Wala. Maaga ako namulat sa realidad ng buhay na walang pinipili na edad para dumiskarte ka, para magkaroon ka ng extra income. Naranasan ko magpaigib ng tubig. O, sa Tondo, uso yan eh. 3 piso isang timba sa kanila. Paano kung ngayon makukuha yung market nila? Nag-i-offer ako sa kanya na same price, 3 pesos din, tas libre buhat. Hindi mo na kailangan pumick up doon na ikaw magtutulak ng 10 timba. Ako na yan. 3 piso lang din, tapos ako mag-iigib. Ako magtutulak. Pupunuin ko yung drum nyo. 3 pesos lang din. Siyempre, kung ikaw, same price lang babayaran. Hindi ka mapapagod. Saan ka magpapaigib? Yun yung isa sa way na naging racket ko. Para lang maraos ko yung araw-araw. Bukod doon sa igib, ano pa? Yung kargador naman sa pier, nangyari sa akin yun, mga 2009. 9 months akong kargador sa pier. Ang nangyari nun, boss, nag-a-apply ako sa Chowking, sa Jollibee. Meron ako laging dalang 10 resume, hindi pa uso online nun eh. Araw-araw, siguro mga 5 days akong ganun, pasa ako dito. Ma'am, sige, tatawagan ka na lang namin. Hanggang sa may nakapansin sa akin, saan ka ba nagtatrabaho? Sabi, nag-a-apply pa lang po ako eh. Sabi niya, kailangan mo ba ng trabaho po eh? Hindi ka ba maarte? Syempre, may anak ka. Kung hindi ka magtatrabaho, wala na. Pagka may binubuhay ka, may sinusustentohan ka, wala ka ng pake kung anong trabaho, yan basta legal. Mahirapan ka man, papasukin mo. Doon ako pumasok ng pagkakargador. Nasa 10 months, kargador sa pier, yung from container van to truck. Nangarap pa ako noon na sabi ko, gusto ko maging pulis. Sa ngayon, okay, sige, tsatsagain ko to. Pero gusto ko lumabas dito. Hindi pwede na dito lang ako hanggang tumanda. Yes. So 10 months ko yung tsinaga. Yes. Hanggang sa nakapasok ako sa MCU as cook helper. Doon ako nakapag-decide na kailangan ko maging working student. Kailangan ko mag-aral. So, napag-aral mo yung sarili mo? Oo, naging working student ako ng 4 na taon. Kung ano naman nagtulak sa akin doon, meron akong katrabaho doon na 20 years na siya. Meron siya nakaaway na doktor. Hindi masabi na may mali sa part niya, may mali din naman sa part ng doktor. Naiwanan niya hindi nakalak yung pinto eh. Yes. May ginagawa ata doon na kakaiba. Yes. Nabuksan niya yung pinto. Na naging dahilan ng pagkakatanggal niya. Yes. 20 years na siya, nasa 45 yung age niya ng mga oras na yun. Kinakamusta namin, wala pa rin siya hanggang trabaho. Yes. Kaya sabi ko, hindi pala safe na pag tumagal ka sa employee kahit 20 years ka, pag may nagawa kang mali, patay ka. So, yun yung nag-encourage sa akin, kailangan ko mag-working student. Kailangan ko sabihin dun sa management, ma'am, ito po yung schedule ko, ganto, ganyan. Hanggang sa nakapasok ako sa criminology, PCCR. Doon ako nakapag-aral. 4 years. 5:30 a.m. to 2:30 p.m. pasok sa trabaho. 4 p.m. to 9 p.m. pasok sa school. Araw-araw. Nakagraduate ka? Nakaraos. Ang pinagmulan nito is dahil sa kakulangan sa pera. Ayaw mo nang madanasan ng magiging pamilya mo yung naranasan mo na kailangan maghiwalay ng nanay mo at tatay mo dahil sa pera. So, ibig sabihin, totoo pala, ang pera kayang bumuo ng pamilya. Kaya. 'Di ba? Kasi imaginein mo sa batang edad, napilitan kang pwersahin yung sarili mo. Na sana habang lumalaki ka, nag-aaral ka, nanay mo, kasama mo sa eskwelahan, tatay mo, magkakasama kayo, magkakapatid, magkakasama kayo. Dahil sa kakulangan at kakapusan at dahil wala kayong pera, kailangan nyo maghiwalay. Yun ang masakit eh. Yun yung naghubog sa akin. Kailangan mo yumaman. Kailangan mong dumiskarte, RJ. Kailangan mong gumawa ng paraan. Mangyari na mabuo ulit kayo. Yes. Kaya ako pumupukpok. Pagsasama-samahin ko sila. Pero wala, maraming nagbago eh. Nung nandun na ako, kinausap ko yung mother ko, yung father ko. Marami nang nagbago. Hindi na kami nabuo. Ganun talaga.
Sabi mo nga, di ba, ang buhay, hindi mo pwedeng dramaan yan. Kung nandyan na yan, step up ka. Ganun talaga. Hindi ka pwedeng maglugmok ka dyan. Tuloy ang buhay. Kung hindi mo man siya nabuo, yung nanay tatay mo, hindi mo napagsama, sa pamilya mo na lang. Mga anak mo, pilitin mo na hindi mangyari sa kanila yung naranasan mo hanggat maaari. Wag. Kung nabigyan ng pagkakataon si RJ Nieva 8 years or 7 years ago na yumaman, umasenso, kagaya ng nakukuha at natatamasa mo ngayon, ano ang sasabihin mo sa nanay mo? Ano ang sasabihin mo sa tatay mo? Mas masarap ma-experience yung meron kayo nang magkakasama kayo. Kasi yung pera, kahit gaano kalaki yan, pag meron kang part ng family na hindi mo napapasaya, wala yan. Kung magkakasama kami at inuubos ko yung pera ko para sa kanila, walang problema. Kasi kasama mo yung nanay mo. Oo, price ang magkaroon ka ng pera. Pero yung gamitin mo yung pera para mapasaya yung mahal mo sa buhay, mas masarap na pakiramdam yun. So, nakagraduate ka ng pag-aaral. Oo. Anong natapos mo? Criminology. Board passer ako ng criminology. So, dapat pulis ka. Dapat. And then? Noong mga panahon na nag-a-apply ako, yan na rin yung time na nagbibenta ako ng t-shirt. Anong klaseng t-shirt Yung mo? sublimation, yung mga ganyan. Sinimulan ko siya sa NMAX na design. Parang ganun. Sino nagde-design? Meron akong pinagpagawan lang na kaibigan din. Tinulungan ako gumawa ng design. Oo. Lumapit ako sa kanya kasi hindi naman ako marunong gumawa pa ng design ng mga panahon na yun. Yes. Sabi ko, kuya, baka pwede mo ako tulungan. O sige, gawan kita ng So, nagpupulis ka pero nagninegosyo ka? Oo, yun. Oo. Nagbebenta ako ng t-shirt, gano'n. Nagbebenta Hanggang ka ng t-shirt, oo. sinubukan ko yung design niya, nagustuhan ko. Tapos nagpa-sample ako, nagustuhan ko rin. Nung na-approve ko na yung design, nagpa-production ako. Oo. Worth 10,000 pesos, boss. Saan mo nakuha yung 10,000 pesos? Inipon ko lang din. O basta racket. Naghahabal ako. Mm. Marami akong boss racket eh. Oo. Nagkaroon akong 10,000. Sabi ko, etong 10K ko pagka hindi nag-click to, okay lang. Mm. Pero at least, di man sa akin bumalik, sinubukan ko. Paggawa ko 10,000. Ang malupit nun, boss, paano ko yun ibibenta? Mm. Walang brand. Oo nga. Di ba? Tatanungin ka, ano brand niyan? Ay, wala kang brand eh. Mm. So, ang ginawa namin, ginandahan namin yung design. Na since ganito, kunyari, ang motor mo, NMAX. Eh, since maganda yung design ko ng NMAX, wala kang pakialam kung anong brand yan. Yes. Bibiling ko yan kasi gusto ko yung design. Yes. Ang ginawa ko niyan, boss, nag-test the water ako sa NMAX group. Oo. Buy and sell ng group. Kumuha ako ng NMAX design, boss. Tinubukan ko lang siya i-grab. Tapos ipinost ko dun sa group na yun. Oo. Siguro mga 10 minutes lang. Pumalo ng 50 comments, 60 comments. Oo. HM, boss, pa-order, ganito. Nakita ko na yung market. Tapos dinilit ko na. Sabi ko, may market. Sabi ko, sige, dito ko magbibenta una. Doon ko pinatuloy yung 10,000 worth ko. Tapos doon ka na nagsimula. Oo, doon ka na nagpa-produce ng ilang piraso yung 10,000? nasa 30 pieces. 30 pieces and then ano kasunod na nangyari? Pinost ko siya sa NMAX group ng 8 p.m. Kasi yung iba, usually yung ginagawa nila, pag naka-create sila ng product, nag-a-advertise sila sa Facebook. Ikaw, naghanap ka ng community. Oo. Kasi ang advertising, boss, may bayad eh. Oo. Eh, 10,000 nga lang eh. Ayun. So, simulan mo kung ano lang muna Meron. hawak mo. Oo. Yan lang yung market mo. Yan yung resources na meron ka. Simulan mo. Pinost ko siya ng 8 p.m. Hanggang siguro 2 a.m., 3 a.m. napaubos ko yung 30 pieces. Naubos. Oh, hindi ko pa hawak. Yung 10,000, naging magkano? Siguro naging mga 17,000, 18,000. Nang 6 hours na yun Oo. hindi ko pa hawak yung stock na paubos ko na siya. Kasi alam ko na kung anong mga size darating eh. Pinaubos ko rin, nakalista na ako. Oo. Okay, meet up. Sir, after 2 days, nung napaubos ko siya, napadeliver ko siya, nakuha ko na yung mga bayad, ni-roll ko ulit. Kung magkano nakuha ko, roll ulit. Same design. Oh, same design. Kung magkano hawak ko, doble. Basta lahat ini-invest ko dun sa t-shirt. Oo. Kasi nakita ko kulang yung pera ko eh. Para dun sa market, sayang yung demand eh. Kaya ginawa ko, roll ako ng roll. Hanggang sa dumating na sa punto na, di ba, nagsimula ko 10K. Anong taon to? July 2019. 10,000, tas naging 20,000, naging 50,000, naging 100,000, naging 200,000 yung pinapa-production ko. Nagsimula sa 10,000, naging 200,000. 200,000, no? Walang 6 months yun, ha? Tapos, pumalo yung pandemic. Ayun na, nagsarado na naman yung mga supplier. NMAX pa rin to, wala pang brand. Wala pa. March 15 to March 31, 2020, lockdown. Sarado supplier. Hindi muna kami lalabas, kailangan natin i-comply. Magkano naging pera na tangan-tangan mo na? Siguro nasa mga almost 300,000. Okay. Ang cash on hand. Isipin mo, Oo. kung nag-pandemic, tapos wala kang negosyo, wala kang hanap buhay, todas ka. Wala. Tinatawag ko yung sarili ko pandemic survivor. Kasi ang daming nagsara. Yes. Pero ikaw, hanggang ngayon, stand pa rin yung negosyo mo. Okay, so nangyari March 2020 tayo, balik tayo. March 15 hanggang April 15, 2020. Nung siguro mga April first week na, nakakaamoy na ako na sabi ko, hindi lang 1 month tong pandemic. Kasi ang ginagawa ko, sige, antayin ko lang yung lockdown matapos. Tapos babaan at ulit ako. Eh, nakakaamoy ako na parang hindi to 1
1 month. Parang tuloy-tuloy ito. Tapos may mga tropa ako na nakausap, tol, tatagal yan 2 years to 3 years. Doon ko na napatay, hindi pwede. Nasa bahay lang ako 3 weeks. Tuloy-tuloy yung expenses mo pero income mo na hinto. Ano nangyari sa'yo? Doon ako sumugal. Ito yung biggest na sugal na ginawa ko sa buhay ko na. From 300,000 siguro naging 270k. In 3 weeks time namin, naubos Wala nang income naging 270k. Tinaya ako ulit. Saan? Sa business. Nagpapagawa ako dati. Ang ginawa ko, gumawa ako ng sarili kong akin. Umutang ako ng 270k. Bumili ako ng printer, hulugan. Bumili ako ng heat press, hulugan. Bumili ako ng tela, hulugan. Lahat ng pwede kong utangan ng mga supplier ginawan ko. Kaya lang, since hindi ka pa credible, bago ka pa lang, makakautang ka, kaya lang maliit na lang. Tapos paikot-paikot. Kaya ang nangyari doon, syempre, cash on delivery kami. Kailangan, bago mo makuha yung binayad ni customer, kailangan matanggap niya muna. Since pandemic, yung 2 to 3 days na delivery duration and time, nagiging 3 weeks. Kasi ang hirap ng transaction Hanggang sa dumating sa punto, patay, kinapos na yung ano ko. Yung pera mo. Wala na. Wala na talaga. 6 a.m. pasok ako. Nung may production 6 a.m. pasok ako. Uwi ako ng 10 p.m. 6 a.m. to 10 p.m. Tapos pag uwi ko ng 10 p.m., doon ko ipopost yung mga product ko. 10 p.m. to 3 a.m. Kukuha ako ng order para pagpasok namin ng 6 a.m. ulit, meron kaming ire-repack. Okay, for shipping na yan. Okay, paulit-ulit lang ganun hanggang 2 months, 3 months. Hanggang sa dumating sa punto na ang tagal nung makuha ng order, nung pera, wala na kami pambiling materialis. Nakiusap ako sa supplier. Sabi ko, sir, baka pwede sa next week po bibigay ko. Nagmakaawa ka. Talagang kung pwede lang na nag-i-issue nga ako PDC. Nang walang pondo. Pahiramin nyo. Opo, walang laman, boss. Yung, siguro nasa 2,000, 3,000. Pero malakas loob ko mag-issue ng PDC. Kasi alam mo makakabenta ka. May papasok Alam ko na uunahin ko yan para mapahiram mo ko. Kaya lang hindi talaga. Ayaw talaga nila. So ang ginawa ko, wala. Ganun talaga. Kung anong resources ko, may mautangan akong kay ganito, may utangan akong ganyan. Hanggang sa meron akong nilapit ko sa misis ko, 100k umutang kami. Sabi ko, ano na to, last shot na to. Wala na, boss. Dapa na ako Sino nagpautang sa'yo? Yung misis ko kinausap ko. Sabi ko, may mga tropa kasi siya na mga maayos-ayos sa buhay, mga trabaho niya, na nagpapautang. May interest. Pero sabi ko sa kanya, isa na lang to. Kasi, totoo bakit ka magbubukas ng production pandemic? Nagsasara sila, tas ininvest mo yung pera mo dyan. Di ba? Kung di ka ba naman pala baliw lang gagawa niyan Halos lahat parang nag-doubt. Kasi pandemic yun bakit ka magbubukas? Karamihan nagsasara. Ang katwiran ko lang sa sarili ko, may nakikita ako Habang mga panahon na nagpapahinga sila, doon ako bumabakbak. Habang kayo natutulog, doon ako tumatrabaho. Yun yung ginamit ko, sinamantala ko para mag-stand out, para makilala yung brand ko. Yun yung nakita kong edge ko Sinipagan mo talaga. Kaya lang, yung huling 100k na inutang ko kasi wala na, dumapa na ako Kumbaga, muntik na, boss. Ang kapit ko ganyan Muntik na akong sumuko. Wala na 270k ko, ubos na. Wala na, tas may utang ka pa. May utang kang 20k dito, 30k dito, 50k dito. Hindi ko na lang binibitawan yung paniniwala ko. Yun na lang kinakapitan ko. Hindi. Ikaw na lang ang naniniwala sa'yo. Kumbaga, nasasaktan na sila yung mga mahal ko sa buhay. Puro saksak ka na, tinaga ka na. Gusto ng mga kamag-anak mo, duguan magpahinga ka na, huwag ka na lumaban. Hindi, kaya ko pa. Ganun yung naging mindset ko. Na, laban kung laban. Wala naman akong choice Pag sumuko ako, hindi naman kakain pamilya ko. Lalo lang kami magugutom. Hindi, sabi ko, laban ko to. Isa na lang, utang ako 100k. Yun yung 100k na nagsalba sa company namin. Yung nahiram ng misis ko. Baka pwede kausapin natin. Ibibigay ko lang first month tubo, second month tubo, third month capital with tubo. Kasi pag kinuha nila ng niliit yung fund ko At least yun, mapaparolling ko siya ng 3 months. Doon nagsimula, boss. Yung 100k na yun na dapat na wala na. Kasi nung mga April 3rd week o last week, umutang ako ng 100k. April 2020, pagpalo ng August 2020, nakapagbukas ako ng isang tindahan. Ito na yung break. Pero meron pa rin bakit ka nagbukas natin? Kasi boss, tinaya ko na naman pati pato Yung work lagi kang all out? Wala, ganun talaga, makulit ako Ba't lagi kang all out? Naniniwala ko kasi mas malaki itinaya mo, mas malaki pwede mo makuha. Mas kinakabahan ka sa plano mo, ibig sabihin malaki plano mo. Kung gusto mo magtagumpay sa buhay, kung ano yung mas nakakatakot, dapat doon ka. Kung ano yung mas risky, dapat doon ka. Kasi nandun yung malaking tama. Kung baga sa sugal, tataya ako sa dihado, pero may laban, pero malaki tama. Yun yung ginagawa ko. Ito na yung parak. Ito na yung parak. So bakit parak? Since nag-a-apply ako sa PNP, magpupulis naman ako, parak loading na lang. Talagang sabi ko, ito na yung
yung brand ko, ito na yung yayakapin ko. Kasi ito na yung nakilala ng tao. Yes. Ito na yung tatandaan nila. Yes. Na from April 2020, from dapang-dapa, muntik ka na sumuko, bibigay ka na, hanggang sa August 2020, nagkaroon kami ng isang store. Saan? Sa Tondo rin. Yun yung first physical store namin. Saan lugar? Specific address? Sa Nepa Street, Balotondo. Para clothing main page. Yun. Yan yung sa Tondo. Yan yung una. Ito na naman, boss, hindi pa tapos. Ang worth ng tindahan na binuksan namin noong August 2020, nasa 1 million. Oo. Ang pera ko, 1 million lang din. So, anong ginawa mo? Kaya ulit, pati pato. Ay, sira ulo ko talaga. Wala eh, ganun talaga. Ikaw si Boy All Out. Oo, talaga, boss. Pati pato ako. Kumbaga, hindi ka natatakot na back to zero ka. Kasi, zero ako dati. Hindi ako matatakot maging back to zero kasi kung mag back to zero ulit ako, uulitin ko lang yung ginawa ko. Yan yung kasabihan lagi sa Tondo. Na sanay ng meron, sanay ng... Wala. Yan. Diba? Kung sakali man, dumating sa punto na nagkaroon ako, tapos bumalik ako sa wala ulit, sure ako 100% kaya ko bumalik ulit dun. Kung nagawa ko ng una, kaya ko ulitin sa pangalawa, sa pangatlo, sa Pang-3, pang-apat. pang-4, pang-5. Yan yung dugo ng Tondo, boss. Yan kami, makukulit, matitigas ulo. Kasi ganun kami pagdating sa negosyo. Yung imposible, ginagawa namin lahat para maging posible. Baliw mo naman, bakit mo naisip yan? May pera ka na, 1 million na. Tapos tataya mo sa store, diba? pandemic. Matatakot ka. Kasi abnormal kami. Ikaw normal ka mag-isip. Kami above average. Kaya namin na taya. Tumatama. Pak. O katulad nito. Sino mag-iisip na from 10,000, magkakaroon ka ng 5 branches? Magkakaroon ka ng sariling warehouse? Makakabili ka ng kotse? Makakabili ka ng gusto mong motor? Sino mag-aakala ng 10,000? Kahit ako minsan hindi sumagi sa isip ko yun eh. Naaabot sa ganito, ito yung resulta. Ini-enjoy ko na lang siya ngayon. Lahat ng tao, pwede nilang makuha ang pangarap nila sa buhay nila. Nasa desire mo lang talaga. Desire. Kung anong pipiliin mo, nasa iyo yan. Laging nasa tao. Walang ibang makakapagdikta niyan kundi ikaw. Kung itong gusto mo mangyari sa buhay mo, yan yung mangyayari. Kung ito yung mangyayari. May control tayo sa buhay natin. Tayo ang may control. Kung ano man ang nararanasan mo ngayon, wala kang dapat ibang sisihin kundi ikaw lang. Kasi ikaw ang accountable sa nangyayari kung ano ang nangyayari sa iyo ngayon. Saan pa papunta ang kumpanya ng Para Clothing? Ang aim ko talaga Globally. global. So, kayang suotin ni Mayweather? Oo, kahit Kayang suotin nila McGregor? kung kaya pati Nila presidente LeBron ng James. US, nila LeBron James, hindi natin masabi kasi wala naman talaga nakakaalam na Maraming pwede mangyari. taong nagsasabi na wag daw masyadong taasan ang pangarap kasi pag nalaglag ka, masyadong masakit. Ano masasabi mo ron? Iba kasi ako, boss, positive thinker ako eh. Taasan mo ng husto pangarap mo. Pinakamataas na kaya mong isipin. Yes. Para kung hindi mo man siya ma-reach dahil sa effort mo, closer to that makuha mo. Wala namang eto lang yung pangarap tas yung effort ganto. Wala. Taasan mo yung pangarap mo para humabol effort mo. Nakakatuwa lang isipin na yung kagaya mo na naghiwalay ang magulang sa murang edad, naghanap buhay, nagtrabaho, pero hindi ka na pariwara. Ang galing lang nung istorya mo, Parak, no? And nakakatuwa din isipin na yung laking Tondo na galing sa hirap, galing sa pagkabangkarote, galing sa sobrang sadsad ng buhay, natutong lumaban sa buhay. So ngayon, paano makakatulong ang Parak Clothing sa mga negosyanteng kagaya mo? Open kami for mga reseller. Yun nga, pagdating kasi sa motorcycle industry, Number kilala 1 na. kayo. Kilala talaga. Motorcycle industry para clothing. Ang formula lang sa amin, pag nag-open ka ng account, may marketing kan libre. Yes. Po-promote namin yan. Kung kaya puntahan yan ng team namin, pupuntahan namin para pakita yung suporta namin sa para clothing. Are you going to be open for franchising or co-ownership program? Oh yes, boss. Ngayon nakukumbinsi na ako because of the brand and because of the owner. Dalawang bagay kasi yan. Kung ako magpa-franchise ako ng isang brand, syempre unang-unang titignan ko dyan is the brand itself. Diba? Ano ang market positioning yan? And in your case, sobrang ganda ng niche market mo. Ibig sabihin, yung target market mo. Motorcycle industry, probably mga into sublimation. Lahat ng any kinds of sport, magamit ng mga dry fit ng mga tela, etc. So yun tinitingnan ko. Maganda yung niche. Pangalawa, yung may-ari. Kung ganyan yung may-ari, na willing akong tayaan, willing akong sugalan, tumaya sa akin, susugal din ako. Tataya din ako. Kaya ako, parang interesado ako na magkaroon ng branch ng Para Clothing. Paano ako magkakaroon ng branch? Pwede silang mag-contact sa main page Oo. for consultation, para Yes. ma-interview, Yes. kung paano yung pwede natin gawin. Pero si Para Clothing open siya sa ganyan. Through franchising and co-ownership program. So sa lahat ng interesado mag-franchise, maging parte ng Para Clothing for co-ownership program, saan silang page pupunta? Sa Para Clothing main page, pwede yun nila i-search yun sa Facebook. Tapos meron din doon contact number, meron din doon email. I-chat lang nila, tapos magko-call back kami. Sige, yun. Siguro last message to our viewers, Boss Parak. Gusto ko lang magpasalamat kay Boss RDR na napasama tayo sa segment niya ng RDR Talks dito na makapag-inspire din tayo ng ibang tao, or baka meron dyan nanonood na mga entrepreneur or nagbabalak pumasok sa entrepreneur. Gusto ko lang pala sabihin na as Boss Parak, nagbibigay din tayo ng mga tips sa nagbablog sa mga taong gusto rin matuto na mag-business. Meron tayong free consultation
reputation yan as Boss Parak TV. Ayun, so maraming salamat ulit sa mga sumubaybay at nanood, no? So once again, do not forget to click that notification bell para lagi kayong updated sa mga future videos natin. And also do not forget to like, share, and subscribe to all our social media pages, Facebook, TikTok, and Instagram. And of course, dito po sa ating YouTube channel. So muli, maraming salamat sa inyo mga boss, and God bless sa inyong lahat at naway marami kayong natutunan. Thank you so much.